ang value po namin is only 300 pesos. So na-shock po kaming lahat. Sa ayaw at sa gusto po namin, yun lang po yung makukuha namin. Kasi nga, yun lang daw po talaga yung binigay ni producer. Yung regarding po sa mga hindi nabayaran, meron po akong ilang kilala na hindi po talaga nabigay yung ibang TF and meron din pong mga volunteers na hindi binayaran kasi nga po for volunteer lang nga daw po sila which is from church and other. Di ko na po alam kung saan po galing yung iba. Pero kami pong nag-audition kasi binayaran naman po kami. Late kami nabayaran and wala pong agreement kung magkano. Nalaman na lang po namin is late. Sa unang-una po, kami po wala po kaming talagang totally alam sa industriya na yan. Dapat po sila po, di ba, dapat ang nag-prepare ng kontrata, ng gagawin namin. I-ready rin po dapat nila kami, di ba, ma'am, before the shoot. Yun din namin yung unang inaasahan namin. Pero that first day, talagang nagsabak na lang po kami doon sa mga pinapagawa nila Sin. sa scene. Pero tapos, ang sunod po noon, parang 4 na araw pa po kami nagtatanungan na, kanino po kami magtatanong, pinapasa-pasahan po kami. Pinapasasan. Oo. Pumunta kayo kay ganito siya, ang kausapin nyo. Pumunta kayo kay Sir Jeff, kausapin nyo si Yes. Ono, mga ganun po. Hanggang sa, Ginagawa po nila kaming bata eh. actually kasi yung first day po talaga is yung mga nag-audition pa lang ang isinabak nila eh. Wala pa yung mga taga-church eh. Hanggang sa hinarap na rin kami po ni Sir Mons, mga 4 or 5 days na po kaming litong-lito kung magkano talaga rate namin. Kasi po, gumagastos na rin po kami ng sarili po naming pera. Gumagastos kami ng pamasahe, ng pagkain, and etc. po. And hanggang sa sinabi nga po nila na ang value po namin is only 300 pesos. So na-shock po kaming lahat. Kaso po, ang sabi po nila, sa ayaw at sa gusto po namin, yun lang po yung makukuha namin. Kasi nga, yun lang daw po talaga yung binigay ni producer. So kami po, syempre, nagreklamo pa rin po kami and wala naman po kaming magagawa daw. Kaya kung gusto daw po namin makuha yung sahod namin, tanggapin na lang daw po namin yung 300 pesos. Kung ayaw naman daw po namin, umalis na lang po kami. Klaro lang, 300 pesos per day. Yes po, tapos po nung late na po, nag-request po kami ng pamasahe kasi kulang na kulang po talaga yung pamasahe pa lang po namin. Kulang na po yung 300. Ang layo po ng shooting area, 4 to 5 yung iba pa rides papunta sa shooting. Pero po, to be clear din naman po, nung una pong araw, nagbibigay naman po sila ng service, pero tinigil po nila kasi for VIP nga daw po. VIP yung mga service na van. Eh, ang sa amin naman po, pag umaga wala naman pong problem yung service. And pag gabi lang po talaga, wala kaming masakyan yung iba. Kaya nagreklamo din po kami about sa service. So nag-issue naman po sila ng fare na nagagalit pa nga po sila eh kasi nagre-request po kami ng fare namin based lang naman po yun sa totoong fare din na talagang ginagastos namin. Kaso ang sabi nila masyadong malaki, ganyan. So hinayaan na lang din po namin. So bali ang umabot po yung sahod namin, kung tutuusin po, 500 a day po talaga. Yun lang po. Wala na, hindi na po lalagpas sa 500. Clarify ko lang, sino yung nagsabi sa inyo na kung hindi nyo gusto yung 300, umalis na kayo? Si Sir Monch. Pero po, kinausap niyo naman po kami ng maayos. I-clarify ko lang po, yung mga pamasahe po namin is iba-iba. Actually, kung natatandaan ko po, yung mga malapit po is depende lang din po yung dagdag sa pamasahe nila. Yung katulad ko po is medyo malaki kasi nga po irawan pa ako. Pero usually po,
pag gabi po kami nagsushoot na madaling araw ang uwi namin, yung 300 na additional nila para sa fare ko is kulang na kulang yun. Kasi kung sasakay po ako ng tricycle, magha-hair po ako, isang way pa lang po yung back to dito sa area ko is 300 na po. Tapos nagre-reklamo pa po si ma'am. Ano na nga pangalan nun? Si ma'am, yung kapatid ng producer, yung babae po, Opo, forgot the name po eh. lagi po kaming nagbabangayang dalawa actually. Kasi pinipilit ko rin po na kulang pa po yung pamasahe ko na dinadagdag nila. Pero hindi na po ako nagre-reklamo kasi nga sabi nga ng mga bata is for experience na lang namin. Kasi totally naman po sa mga katulad naman namin na first time, talagang masaya rin naman po na experience namin yung katulad ng industriyang to. Clarify lang natin, gaano katagal yung shooting nyo? Almost 1 month po. Pero Sunday po wala kami. Pero kung tutuusin po siguro mga 26 days, ganyan po. Mas gaano kayo katagal sa set? Sa time po kasi, madalas po 4 a.m. po talaga yung call time kung di po ako nagkakamali. Pero may time naman na 7 a.m., 6 a.m., ganyan po. Tapos nag-e-end sometimes ng 4 a.m., 5 a.m., or gabing-gabi na kung di man po ganun kamadaling araw, gabi ng gabi na po natatapos talaga. So, di ba po nagsushooting kami, minsan ang call time is 4 a.m. to 4 a.m. po kami minsan. So yung rate po namin hanggang 4 a.m. is same rate lang po sa isang araw. And yun po yung pinakamasakit sa amin kasi hindi po nila alam kung gaano kahirap. Paano yung mga bata? Madaling araw, paano kayo umuuwi? Kung ganun na gabi na. Hindi ko po alam yung iba, pero ako po nagpapasundo po ako sa papa ko. Ako po, sinasabay na lang po ako ni Direk pauwi. Kasi kapag nagsasabi po ako may mga service nga po na van, pero hindi po kami sinasabay po doon. Minsan sinasabay kami, pero lang po, kanto-kanto lang po. Same goes po kay po, nakikisabay po sa mga cameraman or sa mga kidirect din. Kasi po, minsan po pumapayag din po sila na sumabay kami. Wala rin po kasi nag-aatid sundo sa akin sa loob. Kasi po malayo po talaga yung shootingan namin. Tapos po, lalo na po pag madaling araw, 4 a.m. po yung uwian. Sobrang wala po talagang masakyan tayo at tricycle po talaga. Sobrang hirap po eh. Till now ba, mayroon pa rin hindi nakatanggap ng TF sa inyo? Ako po may kakilala po, hindi ko po sure yung iba, pero yung kakilala ko po, yung namatayan po ng asawa, is may hinihingi po siyang TF. Chinat niya po mismo yung hinihinga niya ng TF kasi pandagdag sa hospital. Yung asawa niya na po yun, kasama rin po sa shooting, which is driver po ng mga props. And then, na-hospital po siya that time and hinihingi niya yung TF kaso ayaw po ibigay sa kanya kasi nga po nagkaroon po ng issue na nag-post ito sa Facebook ng reklamo niya sa movie. So, pinadelete ng mga tao, nagalit sila, hindi nila binigay yung TF. And ewan ko po, hanggang ngayon hindi pa rin po nabigay yun. Yes po. Hindi pa rin po nila naibigay doon kayo yung TF na nararapat. Kasi may lines po yun. Umaasa rin po sana yan yung tao na Opo. kahit paano mataas po. Pero hindi po nila binigay dahil nga po nag-post siya that time. Nung nasa hospital po yung asawa niya. Yung asawa na driver, anong nangyari doon? Bakit na hospital dahil sa habang nagtatrabaho sa shooting? Na-hospital po siya pagkakaalam ko na shooting pa po namin yun. And kasi nga po bumabiyahe siya from Tagkawayan, malayo po yun sa may beach scene po kasi sa movie. And siya po yung driver ng props, dinadala niya po sa Tagkawayan. Pero hindi ko po sinasabi na dahil po sa shooting pero yun po yung time na hospital siya. Tapos yun nga po yung time na hinihingi rin ni yung TF niya, which is hindi binigay nung mga staff. Hindi naman siya gaano kalaki yung TF, pero kasi walang-wala rin po yung tao, kailangan niya po yun. Malaking tulong po sana yun, pang dagdag po talaga sa hospital bill ng asawa niya po talaga. Yung isa nga pong araw ko di po nabayaran kasi po nagpahinga po ako ng ilang oras. Yun po yung 24 hours yung trabaho namin nun. Parang nilamig na po ako nun. Nanginginig ako sa lamig. Sabi ko magpahinga ako. Tapos po din na po ako nilista sa 300. Yung 1 day ko na yun. Paano ba yung bayaran? Arawan ba? Weekly? Ganon? Paano binibigay yung bayad? Weekly po nila binibigay every Saturday po nila binibigay yung sahod po namin. Tapos lagi po kami nagkakagulo-gulo kasi nga po halos ayaw po nila ibigay yung pamasahe na pina-add namin. Kaya lagi kami natatagalan din.
sa pag nag-aantay kami ng sahod namin. So parang bali wala na lang po kaming choice kasi pinagtrabahuhan din po namin yun kaya kukunin po namin yung sahod namin. May gusto po kong i-share, idagdag po about sahod na po yan kasi meron po sila late na po, may pinapirmahan po sila sa amin na hindi po nila sinasabi kung ano and pinapamadali nila kami pirmahan so di rin po namin nabasa kung ano yung nakalagay sa paper na yun. So nagpirma lang kami para makuha po namin yung sahod namin. Siguro mga late 2 weeks na po ito or ganyan, patapos na ng shooting. Kaya po kung may sasabihin man po sila na may contract or may pinagkasunduan, hindi po totoo yun kasi talagang parang naipit na lang po kami, parang wala po kaming choice kundi i-accept na lang yung sahod namin kasi kami naman po gumawa nun eh. Pinagpagura naman po namin yun. Sino yung kadalasang tao na humaharap sa inyo bukod yung dun sa Monch? Yung kapatid po ng producer. Si UBD yan. Ito yung nag-post sa Ah, Facebook yes po, siya po. na sinasabi niya na I want to clarify na lahat ng financial obligations ay nabayaran in accordance with our agreements. Hindi Yes, po ma'am. totoo na may agreement. Nakakatawa nga po yung post na yan eh. Kasi po hindi naman po agreement tawag sa pinilit po no na yun yung sahod namin. Kasi iba po yung napagkasunduan, napag-usapan na maayos. Before the shoot sana, ganun po para pwede kami mag-back out, pwede namin, alam namin kung ano yung worth namin. Hindi yung pag ilang weeks na po saka lang po nila kami gaganunin. And syempre, talagang magrereklamo po kami. Kaya naman po nila kami hinarap kasi nagkaroon na nga po ng mga pagpo-post, ng mga bali-balita sa set po na ganito magrereklamo na. Kaya siguro sila nagbigay na ng TF namin. Hindi naman po kami nagrereklamo talaga totally sa rate. Sana po kasi yung trato din sa amin is tama lang para hindi po kami ganito. Kasi inisip po nila naghahabol po kami sa pera, ganyan. Ang sa amin lang naman po, to be clear lang po sa mga nakikinig din or nanonood nito, hindi po talaga yun yung main reason namin. Ang reason po talaga namin is para sa karapatan din po namin dahil tao din po kami. Talagang sobrang nakaka-depress din po yung ginawa nila sa amin.